Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating monitor na si Tropical Storm Helen with international name na Pulasan at sa southwest monsoon or habagat na patuloy pa rin na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Pumasok po kahapon at around 6:30 p.m. itong si Tropical Storm Helen. And as of 4 in the morning naman kanina ay nasa higit 1,100 kilometers ito east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 105 kilometers per hour. At kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin pa west-northwest ang bagyong Helen. So ibig sabihin po, mamayang hapon or gabi ay maring lumabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility patungo pa rin dito sa may southern islands of Japan and East China Sea sa susunod pa na 24 oras. Estimated location, mamayang hapon, 885 kilometers east-northeast of Batanes. And by tomorrow, nasa labas na ito ng PAR at 725 kilometers sa madaling araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, napakalayo po nung sentro nitong si Bagyong Helen sa ating kalupaan. Ibig sabihin, wala tayong aasahang landfall or direct effect towards any part of our country at wala rin inaasahang pagtaas ng mga tropical cyclone wind signals. Mananatili rin po as a tropical storm sa susunod pa na 2 araw itong si Bagyong Helen at posibleng humihina ito ng bahagya dahil ito rin yung mga areas na dinaanan ng mga nagdaan na bagyo. Samantala, lumabas naman ang Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw itong si Tropical Depression Henel. Ito ay nasa may parte ng South China Sea at patungo na sa may central portion of Vietnam at huling namataan higit 410 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union. Taglay naman ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at itong si Bagyong Hener plus si Bagyong Helen ay nagpapaibayo pa rin po ng southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi ng bansa. So ibig sabihin, may mga lugar pa rin po na magkakaroon ng mga minsan malalakas na mga pag-ulan, lalo na ang kanlurang parte at sa may silangang parte naman, associated na rin po dito sa mga cloud clusters or kumpul ng ulap, ito po yung trough or buntot nitong si Bagyong Helen. Kaya patuloy natin i-monitor ito for possible formation of any weather disturbances. But at least for the next 24 hours, hindi naman ito magiging low pressure area or bagyo. Ito yung mga lugar na magkakaroon po ng mga paulan for today dahil po sa habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng 2 bagyo. Heavy to intense na mga pag-ulan pa rin ang mararanasan sa Palawan and Occidental Mindoro kaya mag-ingat pa rin sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong moderate to heavy rains or 50 to 100 millimeters na dami ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, and Bataan. Meron naman tayong mga light to moderate with at times heavy rains for today sa Metro Manila, Cavite, Batangas at natitira pang bahagi ng Mimaropa. So mataas po ang chance na magkakaroon tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings dito sa mga nabanggit natin na lugar. Asahan naman yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms ngayong araw dito pa sa natitirang bahagi po ng Luzon, ganyan sa malaking bahagi pa ng Visayas, lalo na sa Western Visayas and Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Northern Mindanao and Caraga. So make sure po na yung ating mga nabanggit na lugar ay magdadala rin po ng payong. Habang bukas, magpapatuloy yung epekto ng southwest monsoon. Subalit by this time, na nasa labas na ng ating PAR itong si Bagyong Helen and Hener, ay babawasan po yung mga pag-ulan at yung mga lugar na uulanin. Kabilang ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan and Occidental Mindoro kung saan maglalaro from 50 to 100 millimeters ang magiging dami po ng ulan. Patuloy na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga hindi typical po na binabaha. Possible din po yung mga flooding sa inyong areas. Possible din yung pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Lagi makipag-coordinate sa mga local disaster risk reduction and management offices for possible evacuation at makipag-ugnayan din sa inyong mga local chief executives for possible class or work suspensions. Para naman po sa severe winds or malalakas na hangin dahil pa rin sa southwest monsoon, makaranas pa rin po tayo sa susunod pa na 2 araw. For today, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, and even Davao Region, makakaranas po ng pabugso-bugsong hangin. Habang sa Thursday or bukas, asahan pa rin ang gusty conditions over Ilocos Region, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila,
Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, down to Western Visayas, Negros Island Region, and Zamboanga Peninsula. Again, hindi po ito dahil sa bagyo, kundi dahil sa southwest monsoon. At apart from malalakas na ulan at malakas na hangin, possible pa rin po ang matataas sa mga pag-alon na hanggang 4.5 meters or 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga alon sa western seaboards ng ating bansa. Pero nabawasan na po ito. Asahan yung 4.5 meters sa western coast of Bataan, dito rin sa malaking baybayin ng Occidental Mindoro, Palawan, northwestern coast of Aklan at malaking baybayin po ng Antique. Delikado ang mga pagpalaot sa mga lugar na ito, kaya posibleng pagbawalan po ang mga small sea vessels natin habang 1 to 3 meters naman ang taas ng mga alon sa natitirang baybayin ng ating bansa. By tomorrow, possible po na bawasan yung ating mga gale warnings pa dito sa may western coast of Visayas at mananatili pa rin ang gale warning dito sa western seaboards ng Luzon.